Dapat live na. Oh! Tingnan natin. Nga ma'am. Naka-blue pa. Yun na. Yan, red na. Yan na. Yes, we're back. Okay. Hello guys. Ayan! Hello. Sorry guys. Yan. Ayan, pasok na tayo pare. Sorry guys. Wala kami. Siyempre, quarantine na kami. We needed to adjust the... Gago, ikaw lang. Hindi ako quarantine. Ayun na. Wait, naglolo ko. Yan, okay na ulit. Ano, wait. Dapat okay na ulit. Hintay lang tayo. Let's see. Ayan! Are we back? Ayan. 10 viewers. Okay. Sige, sabihin nyo kung naglalag kami. Mag-comment na lang kayo kung naglalag kami. Kasi mukhang nagka-technical difficulties kami today. Hindi ko naiintindihan kung bakit. Sinasabotage kami ng Cartoon Network eh. Dahil meron tayo 15 viewers. Oo. Pare. Kaya, oy pare, huwag tayong we do not underestimate ourselves. Oh. Nasa almost 47,000 na pare ang natin, likers and followers natin. Seryoso ba yan? Pag nag-50 tayo, pare sasayaw na naman tayo. Naalala mo nung 1,000, nagsumayaw tayo. Sumayaw tayo noon. Paano tayo sumayaw? Hindi naman tayo magaling sumayaw, parang Joey Tribbiani. Seryoso ba yan? Sumayaw tayo. Hindi ko na alam. Sumayaw tayo. Ayan, 24 na! Oo, yan. Tangina! Woo! Ano pa rin nangyari ng mga nakaraan? Ang Dami. ganda. Ay, nako. Ako, masaya Actually, ako ng pare, Tuesday, pare. Ako masaya ako kasi VR, nag-shoot tayo sa scheduled. Correct. Scheduled na araw. Kasi pare, naalala ko like 1 month ago, pinost ko na, kasi dami nagtatanong kailan tayo nagla-live. Sabi ko, Sundays 9 p.m. Ish. Sabi ko, 9-ish. Tapos magsulat nag-post ako pare. Shoot tayo na Saturday. Bigla tayo walang show. Ayan. So, Sorry po mga kabigots. Ito na, tinatry naman namin. kaya try namin Pero live happens obviously. Oh, Laurelyn Cabanos. Hello mga sir. Salamat. Ang problema kasi dito kay Abel. Wala naman na may kasalanan. Hindi siya consistent sa kahit ano pare. Yan yung problema. So ngayon, may girlfriend siya, nahihirapan siya maging maging consistent. Kailangan mo talaga i-bring up. Nahihirapan. Okay, 40. 40. Simulan na natin. 40 na nanonood. Oo. Magandang gabi mga kabigots. Getting shit face na naman mga kabigots. PCB. Teka lang pare, yun yung glass. Ay, okay, Glass tayo pare. Pare, kakailan na tayo. Hindi pa rin na-rehearse. Sorry. Getting shit face na naman mga kabigots. PCB. Yan. We have a very special one for you today pare. Sobrang special. Simulan natin ng konteksto Okay. na alam naman ng lahat, nung Tuesday nagkaroon ng hearing. Pag-usapan natin yan. Hindi, pero... Definitely. Sige. Context, pag-uusapan po namin yan. At next Tuesday, meron na namang hearing. So, maganda yan. So, simulan na natin, pare. Simulan natin the things, ito mga segments natin. Ito yung segment na... Gusto ng mga tao mga segment natin eh. Things in Day. Sarah Says, ayan. PCB. Nare-realize namin na na-appreciate nyo kapag ina-analyze namin yung mga sinasabi ni Sarah eh. Ang galing niya eh. Okay, simulan na natin ito. First one. Oh, message niya kay Senator Bato. Napanood mo na ba? Di ba? Sige, tingnan natin. Ako napanood ko na. Sige. Wait lalakasan ko yung volume. Ayan. What is your reaction to the statement of Senator Lacson saying that the worst thing that could happen to Senator Bato is to be brought to the custody of the ICC as a sitting senator? Sa tingin ko lang sa lahat ng tao, sa buhay ng isang tao, the worst thing that could happen is magkasakit at mamatay. Kapag wala kang sakit at hindi ka nabatay, at buhay na buhay ka pa, kahit nasa loob ka man ng kulungan o nasa labas ka ng kulungan. What is your I know. So,
Okay. Okay, so... Words of wisdom. Words of Hindi, wisdom. pare, Ah. hindi naman pala masama makulong. Ang importante, hindi ka magkasakit. Yun ang point ni Sarah. Hindi kasi sinasabi niya pare, sa buhay natin, ang importante lang health. Correct. Yan lang naman eh. Tama naman. Kasi eh. tama naman siya eh. Di ba sinasabi Oo. nga sa mga grade 1, health is wealth. Ni Sarah yun, pare. Very ano eh. Ang problema kasi dito kay Sarah pare, sobra siyang sanay na hindi sumagot ng tanong. Correct. Na yung simpleng tanong, papaikutin niya pa eh. Hirap na hirap eh. Ano message mo kay Senator Bato? Parang tinatanong lang sa kanya, masama ba kung makulong si Correct. Senator Bato? Correct. Parang hindi niya masagot na sinabi niya, oo nga, hindi naman masyado, mas masama mamatay. Tama naman pa. Binibigyan niya parang ng hope si Senator Bato. Okay lang makulong. Basta hindi ka papatay. Yun ang gusto niya sabihin. Nililito mo eh. Ang nakalungkot nun pare, alam mo kung sino hindi nakakulong pero patay pare? Yung mga pinatay nila ng drug war. Correct. Ay, ako. Okay. Pero again, sorry, kailangan ko lang mag-harp dito. Sige. Yung sinasabi kasi medyo hindi daw siya magaling sa interview, hindi daw siya magaling magsalita, and probably hindi daw siya magaling mag-debate. Oh. Pero pare ito, mukha dito, kahit kausap lang, para hindi siya magaling kausap eh. Wala siyang sense. Yun ang point nun eh. Ay, wait, di ba, parang, ewan ko lang, parang pag may tinanong sa'yo, balita ko magkakasakit daw si Abel o may problema si Abel. Alam mo kasi ang pwedeng mangyari masama sa akin. Oh. Yung mamatay ako. Hindi ko pwede magka-problema eh. Hindi ko pwede magka-problema. Wala niya. Pwede ka mamatay or healthy ka. Anything less. Okay ka nun. Pero para alam mo nakakatawa, lagi siyang galit eh. Kala ko ba okay lang sa'yo? Lagi kang galit. Laging galit si Sarah. Hindi, nire-repackage na nga nila siya. Anyway, BCB. Basta tayong comments. Hello mga sir. Hi everyone, galing kay Pinky G. Hello? Pinky? Kay Carlo Gavile, good day. Ay, kakilala ko yan. Good day, pare. Winnie Corpus Ganuelas, hello mga idol. Ayan. Alfie Abagon. Yay, nandito na ang mga bigot. Pa-shoutout mga idol. Watching from Cebu City. Shout out kay pareng Alfie at ituloy mo lang ang pagsuporta kasi kailangan namin ng mga taga Bisdak Bisaya. pero DDS. Correct. Pero hindi DDS. Yan. Okay. Next tayo. Share done. Wait. Sige. Tuloy tayo. Okay, 74. Ayan. Pare, tuloy tayo. Huwag natin sila biguin. Next one. Hindi pa po tayo. What is your reaction? Wait. Yeah, next. Hindi pa tayo tapos kay Sarah. May isa pa. Things that Inday Sara says, number 2. Number 2. Nabrad mo ba to? Hindi pa. Nakatawa to. Sige, hindi. Wag. Sige. Sige. Sige, dadaanan na. Ito ay, anong context nito ay ang message Ito niya. ang message ni Sarah nung panitikan. Parang Araw ng panitikan. Araw ng panitikan. Pilipinas. So it is the day of literature. Literature. No, so I wanna expect good things about this, pare. Ano nangyari? Wait, pinapalaki ko. Yan. Ba't naglalag? Loading. Naglalog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Sa ating pagdiriwang ng buwan ng panitikang Filipino, Nakasira yung computer ko ng jive ng groove Kaya hindi ko na Ulit. dapat nating kilalanin ang isang mahalagang katotohanan. Sige. Konti Ang lang. panitikan ng adlaw Ito na kaninyong po. tanan. Isa pa. Magandang araw sa inyo lahat. Sa ating pagdiriwang ng buwan ng panitikang Filipino, Okay. dapat nating kilalanin ang isang mahalagang katotohanan. Ang panitikan ay hindi lamang deklarasyon. Ito ay infrastruktura ng ating demokrasya. Post mo nga. Ito ang pundasyon kung paano nananatiling tapat, matatag at gising ang isang bansa. Okay, pare. Narinig mo yan? Struktura. Hindi. Nire-remind ko yung sarili ko.
ang panitikan in English literature is infrastruktura. Is an infrastructure of democracy. Ang sinasabi niya pare, yung literature daw is the infrastructure of democracy or the systems of government. Correct. Because it is a reflection of truth. Okay. And is what makes a country strong. Okay. And awake. Okay. Pare, wait. Kailangan natin itong balikan. So, ang sinasabi ni Sarah is, importante ang panitikan. Correct. Kaya pala siya nagsulat ng libro. Correct. Pare. Actually, yun ang pinatutunguhan niya dyan. Ang aking kaibigan. Ang aking kaibigan. Ano ba title? Ang mabuting Ang mabuting kaibigan. Some friend. Sa tungkol sa loro. Kaya pala siya nagsusulat ng libro, pare. Okay, Tuloy natin. Sige, tuloy natin. Matatag at gising na bansa. Ngunit ang infrastrukturang ito ay nasa ilalim ng banta. Oh, may friend. Ayon sa datos mula sa Philippine Statistics Authority, halos 25 milyong Pilipino ang nahihirapan sa functional literacy. Fuck! So, ang sinasabi niya is that may 25 million na tao daw na hindi marunong magbasa. Oh my God, I think this is a problem. Hindi! Problem for us. Para sa kanya, butante niya to eh. Oh, exactly. Pero siya 25 million para na DDS voter. I think meron itong connections sa ano eh. Meron tayong department dito eh. So Anyway. ang sinasabi niya is, may problema yung Pilipinas. Oo. May 25 million na hindi marunong magbasa. Na functional literacy. Sino ba dapat nagtuturo sa kanila? Syempre, unang-una pare, mga teachers dapat yan. Sino ba ang ano? Yun na nga eh. Sino Teka. ba ang May hawak ng mga May teachers? hawak ng mga teacher. May department yan eh. Department of ano ba yan? Department of Education yan. Hindi ba yung Department of Confidential Fund? So pare, ang sinasabi niya, hindi daw nakapagbasa yung 25 million na tao, pero At the same time, for 3 years, for 3 years. hinawakan niya yan. Correct. Siya yung nag-lead yan. Syempre pare, ang problema kasi dyan, hindi enough yung binigay na confidential fund eh. Kasi kung tinambakan ng confidential fund dyan, di sana walang ganyang problema. So ang solusyon para Literacy. is magkaroon ng confidential fund. Correct. Na panghuli ng NPA. Correct, dapat. Di ba sabi niya nga, kasi tayo nagpo-focus tayo sa pagtatayo ng mga eskwelahan. ng mga classrooms. Pero again, kailangan natin itong pag-isipan ng maayos. Kasi this is really not a threat to her. Correct. Because this 25 million illiteracy will become DDS voters. And this will be her voters. So wala siya, hindi niya gustong matuto tong mga to. She needs these people to be illiterate. Yeah, to vote for her. So that it's easier to manipulate. So ngayon, this now falls on our Correct. on our shoulders. Kaya nga natin itong ginagawa ngayon, pare. Sabi nga nila, We're doing the benevolent job. let us educate you. Yes. If you don't know yet, that's the usual kakamping line. Anyway, tuloy. Wow, mansplainer kami. Ngayon mismo, may isang inang hawak ang bote ng gamot na hindi niya lubos mabasa. May isang 20 anyos. Sinong ina yan? Malabo yung mata. Hindi niya mabasa yung gamot. Malabo yung mata niya. Alam mo ba bakit? Oh. Yung gamot na yun, Oh. pare, by Jessic yun eh. Malabo lang yung mata. Malabo yung mata. Okay, tuloy. Na pumipirma ng isang kontratang hindi niya maintindihan. Okay. Kayo yan eh. Teka lang, 20 anyos to pare. Ito lang ha. Hindi pa tapos to mag-aral pero may kontrata na. Hindi pare. Pare. Yung mga yan pare, nangyayari, alam mo bakit? Yung mga 20 anyos na yan, yung mga yung mga ghost employee. Ghost employee ni Sarah yan eh. Ang solusyon ay sige. Sean ay nagsisimula sa ating mga tahanan. Ngayong buwan ng politikang Filipino, hinihimo ko ang bawat magulang. Magbasa kayo kasama ang inyong mga anak. Magbasa sa Filipino, Ilocano, Hiligaynon, Bisaya, sa kahit anong wika na ginagamit ninyo sa inyong tahanan at komunidad. Nakita mo kung ano nangyari dito? Naiinis ako dito, tandali. Nakita mo kung ano Okay naman nangyari? magalit ako ng konti. Sige, go! Okay. Labas mo. Ngayon, mga magulang na naman na may kasalanan. Exactly. Diba? Ang ina. Ang galing na mag-push Nakakalinis eh. Nakakalinis.
Yung problem. yung structural problem, sinisisi lagi sa parents eh. Oh my Diba? God! Totoo yan. What the fuck? Hindi lang sa parents ha. Diba? Makikita mo yan mamaya dito. Ito. Bisa sabihin ko siya. Ah. Pero pare, yan yung problema dito kay Lasare. Lagi ang galing nila mag-push Diba? ng game. Siya yung DepEd Secretary. Trabaho niya Trabaho na niya mataasin yan. yung literacy. Hindi niya nagawa kasi linagay niya lahat sa bulsa niya yung pera. Tapos biglang kasalanan ng Akala magulang. ng magulang. Pare, ito lang. Biglan lang namin kayo ng konteksto po, Oh. no? Hindi po ganun kadali na maghanap ng oras para umupo at magbasa ng panitikan sa mga anak. Pare, unang-una, sobrang lala po ng traffic sa Pilipinas at minsan, alas 9 na po kami nakakauwi ng bahay namin. So, we don't have, literally, we don't have the time to sit around and teach. That's number one. Number two, even the mother needs to work now. Kasi sobrang hirap. Hindi sapat yung kinikita ng isang magulang lang para mabuhay yung buong pamilya. Bakit? Structural yung problem eh. So, hindi pwede na bigla mo lang sasabihin na, mga nanay, tulungan yung magbasa yung mga anak nyo. Hindi ganun. Kaya naiinis ako dito. I mean, sumasama yung loob ko. Ako, naniniwala ako kasi na responsibilidad talaga ng parents sa turuan nila. Totoo yun. Sinabi yun ni Pope Francis eh. Yung studying should start from the home. Pero, as a DepEd Secretary, as a person who has control over that, ang kailangan mo sinasabi is, paano nga ba namin tuturuan? Paano tuturuan ng mga magulang yung anak nila sa bahay? Magbigay ka na solusyon. Kasi late ka umuwi. Late na just, maaga na nagtatrabaho, late uuwi. So, paano nila matutulungan? Yun yung bigyan mo ng solusyon. Correct. Hindi sabihin mo, alam mo, kailangan mong turuan yan eh. Kasi hindi namin kayang turuan eh. Di ba? Correct. Di maglagay ka, isa batas mo na dapat 4:30 dapat uwi. Uwian na. Para makauwi na Makauwi na maaga. Or siguraduhin mo na dapat yung mga sasakyan, may mga sasakyan palagi sa daan na hindi nagta-traffic. Correct. Diba? Ayusin mo yung traffic para makauwi na maaga, maturuan nila yung mga anak nila. Yun yung problema. Hindi yung magsasabi tayo ng motherhood statement, may problema, tapos itatapon nyo yung problema sa ibang tao. Exactly. Hindi pare, ang problema kasi dun sa mga pinopropose mo, walang Mary Grace Piatos na tumatanggap dun eh. Kaya, boring yung sinasabi mo pare. alam mo yung nakakalungkot dun, meron kang 100x million pesos in confidential funds. Isipin mo pare isipin mo magkano ba ang tuition dyan sa Ateneo, sa mga ganyan. Diba sabihin natin mga 200,000, 300,000. I-divide mo yung 100 million, magdala lang siya ng mga bata doon, nakatulong na siya. Pero nung ginawa mo, pinasok mo lang sa bulsa mo pare. Correct. Dinideny nila yan. Ay no. Anyway, tuloy tayo. Ugaliing bumisita sa pinakamalapit na public Wait, di natin. sa inyong syudad. Wait, sinabi niya na bumisita daw sa tayo public sa public library. Wait, Wait, guys, sa mga nanonood yan, pwede ba kayo mag-comment? Sino pupunta sa public we library? want to take a minute to recognize the death of logic in this discussion. Pare, honestly, I doubt si Sara Duterte has even been in a public library. Exactly. My God! Yeah. Public Library sa inyong syudad. Sa inyong syudad. Sa inyong Wait, syudad. check ko yung comments. Guys, meron pa Marami. Okay. Wala. Anyway, sige, next. Tuloy. Municipalidad o barangay. Hindi tayo makabubuo ng isang bansang mapanuri kung marami pa rin sa atin ang hirap umunawa sa binabasa. Alam mo kung ba't nahihirapan sila? Kasi puro fake news yung nilalabas Correct! nila. Nainis ako. Puro fake news kasi nilalabas nila eh. Pare! Napaka-disjointed Ang nung idea eh. Kasi, just because people can read does not mean they can understand already what is happening. Now, kung tama kayo, kung ang algorithm na pinifeed sa kanila ay fake news, isipin nila na, tangin na tama ito. Diba? Ang problema rin kasi, again, inuulit ko lang, hindi naman talaga gusto ni Sara maging matalino yung mga tao. Correct. Kasi again, pag naging matalino yung mga tao, wala nang boboto sa kanya. Exactly. Marirealize nila na Di ba? Kadiri siya na hindi siya dapat iboto eh. Okay. Anyway. Librong binubuksan ay hakbang tungo sa isang mas matalinong mamamayan. Siguraduhin nating nauunawaan ng bawat Pilipino ang mga salitang humuhubog sa ating buhay. Mahalin natin ang Pilipinas.
para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. God. We've been treated to another word salad from Sara Yan Duterte. nakadiri. Nakadiri na. Pare, hindi pala yun sa video na ito, pero may napanood ako isang video Na? kay Sarah Hmm. na ang kinikwento niya is nagsasalita siya sa mga estudyante. Hmm. Tapos para sinasabi niya na mahirap talaga ang buhay estudyante, marami tayong mga pagdadaanan, ganyan. Kilala natin magsipag, magganyan, kasi hindi natin alam yung mga problema. Hindi ito yung plan A, plan B, plan C. Parang ganon. Pero ang nakakainis dun is, as a person with power, ang solusyon niya para sa mga estudyante is, uy, kailangan nyo magtiis. What? Diba, hindi ba ang role niya is to be able to create systems and policies para hindi pagdaanan ng mga estudyante yun? Exactly. Hindi ko naiintindihan. As DepEd Secretary, supposedly, pinapaluwag niya yung workload ng mga teachers para they can focus better and better teach students, number one. Her mandate was to create more classrooms so that they can accommodate the population. Ilan yung nagawa yung classroom? Parang 100. Parang sobrang Less than 3% pa rin. Less than 3%. Okay. Tapos, she has now the audacity to lecture us about political. Ang nakakainis dito, alam mo, hindi niya na-connect kung ano yung impact mismo ng literature. Sinabi niya lang na, bumuhubog yan ng mapanuring mga mamamayan. Like how? How exactly is that done? Hindi, What is the process? Hindi, kasi just as usual, ang gusto niya rin ipakita, uy, maraming problema. Uh, Pero wala akong kasalanan dyan. exactly. Kasi alam mo ba't wala siyang kasalanan dyan? Kasi nagbibigay siya ng bugs eh. Ay, nako. Anyway, okay. Guys, comments. Comment ito ako muna. Christine Quezon. Hi, Miss Christine. Teaching here in the US for US for 4 years in public school pa nga. I can really see the great difference between public schools here and public schools there. Dito, books are given to students for free, either from state money or private organizations. Students are given every material they need in order to help them with learning. Wala silang nababayaran kahit $1. They even have free breakfast and lunch. Pero sa Pinas, wala nga proper classroom. Tama siya dito. Kaya kailangan ko sabihin, di ba? May bill na si Kiko Pangilinan na libre breakfast ng mga estudyante. Ako pare, anything that would help these children to become, to learn. Exactly. Kasi pare, dun lang naman as a country, this is where we invested. Correct. Ako pare, I was very lucky that even though I grew up poor, I was a part of academic institutions that have good systems. I was Correct. part of University of the Philippines Integrated School, pare. It was really good. And Philippine Science High School during high school. So these are both government institutions that are run really well, in my perspective. And ang nakakalungkot dun is this is not scaled to all public schools, to all high schools, because of the lack of budget, and probably lack of people also. Pero from what we are seeing right now with flood control and all these issues, may budget eh. Meron. It is just misuse. Pare, alam mo naman si Duterte nga, di ba? Binagsak niya yung Project NOAA. Well, yeah. Well, what are you gonna do? And this woman has the audacity now to say these things. So, ang sinasabi niya is si Duterte is cutting science research, di ba? So, in the Philippines. Pero yun yung thing, no? It is very difficult. It is very difficult to believe that people like the Dutertes would really drive education if they benefit from having a stupid populace. Exactamente. PCB. Okay, pasok tayo. Yan po ang mga balita sa Cartoon Network. Cartoon Network. Pero Alas. meron pa tayong isa. Pare, nabalita mo yun? Yung. Sabi daw ni Sarah, hindi niya kilala si Madriaga. Si Ramil. Si Madriaga. Kuya Ramil. Pero may message. May message siya. Sige. Tignan natin, may video eh. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health. Oy, sinasabi na lang ni Harry Roque. Marami naman daw binate. Hindi, meron pare. Tangina. Meron pare.
lang. medyo may closeness ng konti. Hindi, pare, kasi si Sir Rama nagtatag ng Inday Sara for President. Isip! Nasa isip! Ano yan? Nasa isip ni Nasa Sara! PCB. PCB. Alam mo kung ano yung nasa bulsa ni Sarah? Confidential funds! na hinihingi na ng COA. Oo, nahingi na, pabalik na. 73.2 million. Okay. Balik na daw. Sige! Oh. So ano masasabi mo dito? Exciting pare, Ano masasabi kasi mo dito? ang sinasabi ng mga Cartoon Network, marami naman pong binati. Ang problema po ay, hindi lang po yung pagbati ang testament sa kanilang pagkakaalam. Meron pong, in fact, written affidavit na may supplemental pa nga eh. Oh. So, dalawa. Written affidavit Oh. na nakalagay dun ang kanilang relationship at yung website pa mismo or yung Facebook group ng ISIP, nandun na nag-web chat sila. Actually, hindi nga siya website. Webinar. Hindi nga eh. Anong tawag dun? Video call sila. May screen capture. So parang medyo mahirap i-deny. Yun lang ang gusto ko sabihin dito. Kasi si Ramil Madriaga ba? Bayani ba yan? Malayo! Hindi bayani ang Ramil Madriaga. Pare, ang nakakatawa dito is sobrang sanay niya mag-deny at magsinungaling. Parang automatic na sa kanya, kilala mo ba hindi ko yan kilala? Tapos biglang, uy! Uy, sandali! Happy birthday, Sir Ram! Hindi na niya pinag-isipan eh. Kasi pare, second nature na sa kanya mag-deny at magsinungaling. Kailangan eh. Di ba? Piatos? Hindi. Ginastos mo ba ng 24 hours? Hindi. Hindi. Okay, next! Next. Okay, tayo po ay dumarating na Happy sa... birthday. Wait. Yan. Ito na! News muna tayo from the Cartoon Network. Dito po where we discuss the more controversial and funny videos na ginagawa ng mga Cartoon Network. At pare, ang balita ko itong suki natin ang papanoorin na naman natin. I think this is the second or third time. Kasi, Number 1. ay, di ba? Ikaw wala. Medyo seryoso. DDS senators don't want to sign the flood control probe report. Ito pare, Ano ibig sabihin naririnig ko lagi ito sa mga matatalinong DDS eh. Bakit inuuna niyo yung impeachment? Wala ba kayong pakialam sa bilyong flood control? Oo. Oh, di ba? Sinasabi nila yung literal. And yet, okay, and yet what? the senators who are aligned with Sara Duterte are the same people who are not signing the committee report. Bakit? Baka po kasi hindi pa nila nababasa. Nahihirapan kasi sila sa panitikan. Lalong-lalo na po si Senator Robin Padilla. At si Senator Christopher Bongo. Pero alam mo kung bakit sila nahihirapan magbasa? Alam mo yung pinakamahirap? So, si Robin hindi niya naintindihan. Di ba? Pero alam mo kung sino pinaka nahihirapan dito magbasa? Sino? Si Bato. Kasi wala siya rito eh. Mahirap magbasa kung wala ka dun. Mahirap pa rin na na sasabihin mo na, gawin nyo lahat, may flood control project, and yet, these are the same people who are not signing the report to move this discussion forward. Pare, ano ba? It baffles the mind. Kasi sila nagsasabi palagi, ang daming issue ng Pilipinas. Correct. Nagdakaw dito ng flood control. Ganito, para klaro. Ang nangyari is may report. So galing sa mga hearing sa flood control, tapos may mga pinakita ng mga ebidensya, no? Some evidences actually we haven't seen, right? So ginawa in closed doors or whatever. So ngayon, after nun, sila lahat gumawa sila ng report at mga next steps. So dito sa report na to, ito yung mga, nakita namin mga guilty. Tapos yung next steps is, ano yung mga dapat gawin? Sino yung mga dapat kasuhan, etc. So kung ikaw, kung naniniwala ka na dapat ipagpatuloy ang laban sa flood control, Pipirmahan mo. Although naniniwala ako na dapat hindi pirmahan ni Cayetano yan. Bakit? Ikakasuhan na siya eh. Pati si Cheese! Si Cheese pala, sorry! Ay, nako. Nasira yung joke ko. Si Cayetano nakita ko eh. Sorry, sirira ko po yung sarili kong joke. Pero yan yung thing na pinaka nakakagulat, diba? Actually, hindi ako nagugulat eh. Kasi ano naman yung mga DDS na yan eh. Ano? Always naman na yan eh. Na what about teasing naman lang mga tarantado na yun eh. Sorry
Bakit ganito? Bakit ganyan? Hindi, And hindi. then kapag pre-load mo naman, yung issue na sinasabi nila, wala rin. Wala rin. Hindi siya, ang whataboutism kasi is pushing the narrative to another. Yun nga. Ang sitwasyon nila, hindi nga, wala lang silang ginagawa. Hindi, wala yun is yung mga DDS influencers na parang, wala kayong pakialam sa ganito. Bakit yung ganito hindi nyo tinutuloy? Yan. Hindi, so yun pala. So tama ka, no? So parang, flood control. Ito na yung flood control. Ito na yung flood control, hindi nyo DDS senators and mga DDS. Bakit hindi nyo, ikaw, Kifichu, Sasot, Joey De Vivir, any other day, bakit hindi nyo sabihin na pumirma sila dito? Ha? What is stopping you guys from telling your senators to sign it? Kung hindi sila magsasign, bakit hindi sila magsasign? May problema ba sa report? Nag-release nga itong mga tarantado na to ng minority report eh. Di ba? Ang sabi daw kasi ni Senator Lacson is, may isa sa kanila na nagsasabi na wag daw pirmahan. Nakalagay sa next steps, kakasuhan ng pandarambo. Oo. Di ba? So, anyway, pero ito Hanapin ko ni. ito. Mapunta tayo, nabanggit mo na rin. Para nakita ko, pare, nagkaroon kayo ng sagutan ni Joey De Vivir. Si Joey De Vivir? Sino Alam mo ba na, yun? na-realize ko lang, Sino I ba can yun? still be wrong. Sino ba yun? Well, naimbitahan na pala siya para sa Senate, sa Congress before. Kaya ano ba siya? Ang naalala ko lang, nung bata rin ako dati, college ako, schoolmate ko pala ito si Joey De Vivir. I can be wrong. Babae ba to? Babae to. LGBTQ? Hindi ko lang maalala, I cannot be certain, pero I think I remember her as a schoolmate. Okay. So, there was even one time na nakita ko yung video niya, nakikipag-debate siya kay some chef, Chef Jello. Okay. And she was, in fact, pro BBM, as in die-hard BBM. And Wait. Si Joey De Vivir na kinainisan mo, hindi ko nagde-debate kay Chef Jello. Kinakainisan ko rin. So ibig sabihin, sa debate na yun. Hindi, ang first conclusion, marami akong kinaiinisan. Hindi ako natatawa kasi alam ko si Joey De Vivir based dun sa mga pinapost sa medyo siya lutang. Hindi siya sharp. Si Chef Jello. Not exactly the sharpest in the shed. Si Chef Jello pare, pink yan. Pero pare, hindi siya yung ihahanap ko, di ba? Kasi Hindi ko siya ilalaban. hindi siya lalaban. Marami akong panlaban. Hindi siya yun. Hindi, kumbaga sa tinapay na loaf bread, hindi siya yung nauuna. Or, siya yung nauuna kasi maingay siya, pero hindi siya pipiliin. Wait. Dati, kaibigan ng... Hindi ka kaibigan. Hindi ka kaibigan. Hindi, soksokan na dahil sa kaduki. Really? Tsaka ito ko yung mukha niya, pare. Going back. Naalala ko na debate niya si Jello nun sa mga achievements daw ni BBM. So ngayon, ano nangyari? Doon lang naman ako nagtataka. Pero that's a story for another day. Ngayon, Anyway, balik yung mga senador na aligned naman sa progressive movement, nag-sign lahat. Pare, ang sinasabi nga nila, Makino, blah blah blah, ano na ginagawa sa flood control? Ito, Nag-sign lahat ko eh! Ganito na lang, Robin Padilla, bagong senador eh. Bagong senador to. So hindi siya pwede masama dito. Bago eh. Bakit ayaw mo pirmahan? Hindi siya marunong magbasa! Ano ka ba? Ano mabasa niya lang yung script niya? Huwag mo siya may pressure! Kaya hindi siya pinipressure ng mga followers eh! Kasi alam natin lahat! Kaya kasi Mariel ang lahat sumasalo eh! May ito may mukha ni Bongo. Kasi may Bongo. Dito. May mukha ni Bongo. Dito. Kabila. Anyway, okay, next muna tayo. Next. Okay, ito na. Sorry guys alam ko na we shouldn't be attacking people based on the things that they didn't choose. But he chose the weak. I mean, that's an out for us. It's an out, okay? It's an out. He chose the weak. He chose the weak. So, pinili yan. Wait. Pero bakit with the weak? Pare, may ano tayo, idol tayo nag-comment. Sino? Si Lovely Granado. Uy! Love this. Okay. Kaya ako masasali sabi. Inimitahan ka namin pero low-key lang ha. Hindi ka pinag
Escalante, Hilo. Christian Ball, Espanyol, sarap ng breakfast ko habang nanonood. More power, PCCB. Eating shit face, pare. Nakakahawang halakhak nyo, Villaferte. At sana hindi ka galing sa mga Villaferte, baka mamatay ka may bigla. Next. She meant that as a threat. Nakakahawa-tawa nyo, Si ano pala eh, Si Elway pala. Si Elway pala. Anyway. Katie Bell, remember the Sky started their flood control contracts in 2016. That's Exactly, totoo po yan. Watching from Southampton City, UK. You are who you follow. Well, that's not a good reflection on you because you follow us. Babae pala si Joey Di Vivero, akala ko LGBTQ. Hindi, babae yun. Hindi ko alam. Hindi ko rin Okay, sorry. Hindi ko pala mako-confirm. Kasi baka meron siyang leanings na hindi ko naman natanong sa kanya. Baka na-misgender ko siya, pare. Ikaw lang i-insist na mga ganyan. Hindi nakalagay ng Hindi kaya nga. Hindi, Ikaw nagsasabi sa akin na masama mag-misgender. Oo, pare. Kasi simpleng bagay, madaling bagay lang. Anyway. Okay, sige, okay. Next time dito, baka natin ang audience natin. Kasi puro kami misgender. Ay! Nakaroon natin si Marcoleta. Ano? Yung mukha niya, pare. Ano ba ito palaki? Or pwede rin siguro. Hindi ba kinabi mo? Statutory hearing. Yes, ma'am. Number 2, identification of at least one independent, documentary, or corroborating piece of evidence that supports any single material It will be claim the exclusive in this written judgment testimony. of the justice members in the determination of probable cause. Number 3, ma'am. Clarification on how the witness, a man detained since July 2023, came to have knowledge of and access to the specific details he describes and how those details can be independently That verified. will be a probing question already. It should happen in the trial. It's not a question, ma'am. But that is a statement as to what the Justice Committee should do, Chairman, and it goes beyond the clarificatory hearing already. If you were observing earlier, I've been stopping the questions of so many members to make sure that we confine this proceeding to a clarificatory hearing. So please, Yes, do ma'am. not suggest something that will go beyond Yes, ma'am. the intention of this And proceeding. if I may take note, ma'am, the chair already called out most of the members of the committee She did! into stating probing questions. And you are suggesting probing actions also. Unless you don't understand what you It's a read. request, ma'am. It's a It's a request, request. ma'am! That's It's a why question. I am reacting to your request. Because your request entails probing action already. Opo, and if I may make this observation, ma'am, halos 20 po ang kinall out po ninyo na nagpo-probe, probing questions. I don't know if the committee can still continue. Hindi nakapagtanong ng probing questions without violating with confining to the standards of a Wait. Kailangan ko tayo i-pause. Okay. Para lang clear, kasi baka minamadla yung... Kaya nga. Ang ginagawa nila dito is not to ascertain kung nagsisinungaling or nagsasabi na totoo si Madriaga. Correct. Ang chinecheck nila dito ay ano? Clarificatory questions based on the created affidavit already. It's not a question of whether or not mapapagkatiwalaan ba to? Kasi that's a question of credibility already. They just need to clarify what is in the statement so they can create clarificatory questions. Wala pang kaso eh. Correct! Wala pang kaso. Ang sitwasyon lang nito is, okay, kakasuhan ba natin ito dapat? Kaya kailangan nila makita kung may probable cause Exactly. based Kasi- on the statement. Kasi kung may kaso na, doon na tayo magpo-prove. Correct. Doon naman nag-check kung tama o mali yung sinasabi. Oo. So, ang ginagawa mo ngayon, puro katarantaduhan lang. Pero pare ganito. I love your discussion. Pero bobay, asawa ko, kailangan ko muna siya i-hi hello. Okay, so, salita mo na. Marami tayong viewers, pero mas mabuti ako asawa. Guys, narinig nyo si Jason. Hindi ko alam sa sabihin. Gusto ko
alam mo yung, you have all the resources in the world, pero pinili mo pa rin maging kamukha ng tatay mo. Ang malapit niyan, yung wig ni Alan Kay mukhang hindi wig eh. Nakamig siya. Oo, exactly! Hindi ko alam. Kalbo yun eh! Oo, kalbo yun! Actually, pwede kang, si Marcoleta, pwede mo humingi ng konting advice from him. Hindi, pero anyway, sige, play natin. Feeling ko on brand kasi yung halatang wig dapat eh. Pero ganito guys, we make fun of this wig. All good. Pero pare, ang kailangan natin intindihin dito is, hindi lang siya pakit, pare, bobo din siya. And he wants us to see it. Okay, go! Hearing without going to a full trial. Kasi puro halos 20. This is not a trial. Oo nga, bakit po puro probing questions ang ating tinanong? Halos 25 po yata. And that is why we are preventing the justice members from raising or pursuing the probing questions. Yes, ma'am. And if, Yes, ma'am. I don't know if this is probing again, You don't know alam! if I may be furnished a full accounting of who assisted the witness in preparing, drafting, or delivering this written testimony, and whether any party with an interest in the outcome of this proceeding was involved in that process. I think that has been answered by Madriaga already during our clarificatory hearing. Hinahanap niya yung sagot! And my final remark, Madam. Madam Chair, the impeachment of a sitting constitutional officer is among the gravest acts this House can perform. It must rest on a foundation of truth, verified, corroborated, and credible truth. Okay. A written account from a detained suspect containing sweeping and unverified allegations of You are touching assassination. again on the credibility of the Can we pause? resource. Can we pause? I hate this. I hate to do what about this, but I hate this. I want to bring this up. Nung inatake nila si De Lima nung time na yun, lahat ng witness nila criminal. And now you have the audacity to say na ang allegation ay nanggagaling kay PDL. Isa pa lang PDL hindi pa na-prove na criminal. Naintindihan ko, pero What about this? I'm sorry. hindi, pero This is not fair. una Paris, hindi naman yun kailangan, hindi yun relevant. Hindi relevant yung mga tinatanong niya Paris. Correct. Kahit criminal siya, okay, doesn't, still not relevant because Exactly. this is not a trial. Exactly. Diba? And this person, just becoming so weird. Ay, sorry. First person, with all due respect, Honorable Marcoleta. Madam Chair, I move to strike off from the record the remarks of Representative Marcoleta. There is a pertaining to the motion to credibility of strike the out from witness. the record pertaining to the statements pertaining to the credibility of the witness. Is there any second? Same has been seconded. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Please strike. Alam mo masakit? Ito yung nag-motion, yan yung lalaking ina-attack nila for being ngiwi, and he totally just destroyed everything that this guy has said. Nakakita mo yun, sinasabi niya. Napanood mo ba yung sinasabi ni Marcoleta na, uy, I find this quite interesting or quite dubious that the date of this statement is like 2024 or 2025. Nakita mo ba yun? So, ang nangyari is, nakakuha siya, ang akala niya, yung statement na yun, sinulat a couple of years ago. Nagkamali siya ng date. So, sinasabi niya, ba't natin magkakatiwalaan ko? Tapos, bigla sinabi, so yun yung muna speech, sabi namin, hindi, this is for this year. Totoo po ba na? Totoo na sinabi niya lang to ngayon? Oo. Oh my God! So, sabi niya, pasensya na po, I got the wrong date. This guy, pare, I could not understand. Should we move? Okay. Kasi we're spending too much time on this ugly guy. O pare. Okay, last na lang. Sara. Last na lang. Alam mo ba na si Marcoleta ay hindi member ng Justice Committee? Yun na lang yung last gusto ko sabihin. Okay. You're not even a member of the Justice Committee and you have all these things. Anyway, go. Next na tayo. Okay. So, give back the 73 million. I-explain ko ba to? Go. Sige. We've all heard it.
we now see it, dinedefend pa rin ng mga DDS na, pwede pa, appealable pa naman yan, etc. Pwede pa pumunta sa Supreme Court. Okay. Sinabi na po ng COA na may notice of disallowance ang 73 million na ginastos ni VP Sara based on the circular that addresses confidential funds. This is important. Kasi sinasabi ng mga Cartoon Network people na, well, confidential fund yan, dapat hindi mo dapat tinatanong kung ano yung mga pinagastusan. Mali yun. Meron pong circular specifically addressing confidential funds. Kasi hindi mo naman pwedeng gamitin na general statement na, okay, confidential funds yan, nanakawin ko na lang. Hindi pwede yun. So, dapat, meron pa rin proseso, which is logical, di ba? Kasi putang ina, kung ganun lang pala, di nakawala lang tayo. Ngayon, sinabi na po ng COA, commission proper, na dinedenay yung dinidispute ni Sara na mali yung audit kasi kulang-kulang yung mga dokumento na binigay. At sinasabi na ibalik mo ang pera, Sara Duterte. Ngayon, kailangan maging pretzel ng mga DDS network. Sinasabi nila, hindi pa naman yan final, so hindi yan pwedeng gamitin ebidensya. Wrong. Sa hearing na ginagawa, probable cause ang labanan. Ganito. Para clear. Tama naman sila na hindi siya pwedeng gawing ebidensya. Kasi wala pa naman trial eh. Correct. Ngayon, pinag-uusapan pa lang natin is, ilalagay ba natin sa trial? Diba? And, pag naaamoy mo na to, pag nakikita mo, sabi nga nila, pag may usok, probably may apoy. Right. So, kung may usok, baka kailangan mo na i-trial. May usok eh. Correct. Tsaka Diba? ang question dito, probable cause. Tanong yan, posible ba? Hindi, yun nga eh. Diba? Diba? Posible ba? Yun nga, may usok ba? May usok ba? Hindi naman kailangan na nakita mo na yung apoy. Correct. Yung 73 million pa, may usok ba? Mali yung dokumento eh. Ang pinagagalingan ko nga dito, kung hindi ka naman guilty, ba't tayo pumunta sa trial? Exactly. Yun eh. Yun na nga eh. Mapoproof mo naman eh. Kayo mismo nagsasabi doon Kasi sa mga kung drug matapang addict kayo, natin. ipakita nyo yung dokumento sa amin, Diba? sabihin ng Justice Committee, ay, nasagot pala. Diba? Diba? Tapos na. Yun eh. Tapos, Sabi nga ni Duterte, naalala ko nun si Duterte, sabi ni Duterte, I will sign the bank waiver if you find one thing. I will tell my daughter to resign, and I would resign, and parang ito yung sabi niya, and I will hang myself. Tapos parang nung sinabi na, okay, sige, sign mo na. Uy, sampaling kita, gago ka. So, ito yung nakikita natin dito. Yung mga Duterte pare, the apple doesn't fall far from the tree. from the rotten tree. From the rotten tree. Anyway, yan po ang sinabi ng COA. Now, sinasabi ng mga DDS network, hindi pa naman yan, hindi yan ng criminal prosecution. True! Hindi kayo mali! Pero, pwede pa rin siyang basis to determine probable cause. Wala kayong magagawa doon. Ang sitwasyon lang naman yun, wala naman sinasabi kung sinong mali o tama eh. Sinasabi lang, hindi natin sinasabi na may kasalanan si Sara. Ang sinasabi lang natin is, mukhang meron siyang kasalanan. Mukhang meron. Diba? Kasi mukhang meron eh. Sinasabi nila, bakit niya sinasabi na tinakbo yung 73 million? Saan niya nilagay? Hindi niya nga ma-explain eh. Di ba? Hindi, yun lang naman yung thing eh. Pare, ito yung nakakatawa dito ah. Payment of reward was disallowed due to non-submission of documentary evidences. Doon sa 24.9 million, it is a payment of reward for medicines. Correct. Pare, yun yung nakakatawa dito eh. Kasi ang problema kasi is, alam mo yung ginagawa nila sa confidential funds? They are using it as a way to be able to control money with very little oversight. Correct. Kasi pare nakita mo gamot, nagbibigay ka ng gamot, pwede mo naman yan ipadaan sa tamang proseso. Exactly. Pero ayaw lang nilang dumaan sa tamang proseso. Bakit? Kasi gusto nila una-una nakapangalan sa kanila. Pangalawa, para may utang na loob sa kanila. Pangatlo, mas madaling mag-kickback. Correct. Tsaka pare, ang idea po ng confidential fund ay because by criticality. Ngayon, kung gusto mo lang tumulong dahil may sakit, bakit kailangan siya maging confidential? Ang idea of confidential funds is, kaya siya confidential kasi nanguhuli ka ng mga kriminal, nanguhuli ka ng mga NPA. Pero kung magbibigay ka ng gamot, kung magbibigay ka ng mga various goods for education,
Di ba? Exactly. Pwede mo naman yan ipadaan sa tamang proseso eh. What we are seeing here is a person who just hates the processes and the rules that is given up to her. Pare, Wala yun. meron ako idadagdag Oh. na importante. Oh. Okay. Chinek ng NBI yung 36 samples ng mga nakatanggap daw ng pera. Oh. Sabi nila, sa signature at panulat, 6 na tao lang ang nagsulat. Okay? Diba? That's number 1. Oh. Number 2, sinend nila yung mga pangalan ng mga nakatanggap ng pera sa Philippine Statistics Authority. Sinabi ng PSA, etong mga tao na to, wala silang certificate of live birth, wala silang certificate of marriage, wala silang certificate, etc., etc. These people do not exist. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi confidential nga. Exactly! PCB! Okay, next! Maubos Next na yung tayo. battery ko. Okay. Madriaga speaks! Punta na tayo kay Magriaga. Mga pinagsasabi ng Klaruhin muna natin para pengi ako ng cook. Klaruhin muna natin. Guys! Pwede ba humingi sa producer ko ng pabor? Yung charger? Sige, magpa-charge ka muna habang naghihintay. Oh, yan. Hindi, pinakuha na. Okay, nagre-refill ako ng coke kasi live ito, live. Okay. Okay. So, mga sinabi ni Madriaga, pare. Hindi pare, context muna. Okay, Context. go. Bigay kang context. Pagkakatiwalaan ba natin lahat na sinabi ni Madriaga? Hindi ako sure. Reasonable people would say, pwede pagdudahan. Pwede Pwede pagdudahan. Ito yung sinasabi ko, pare. If you have a reason to lie, then probably You would lie. Okay. Kasi para si Madriaga ngayon, meron siyang kaso. Oh. Kidnapping. Correct. So, hindi siya ganun kalinis. Correct. Hindi siya malinis. Pare, paano siya magiging malinis? Naging tao siya ni Duterte. Correct. Pero alam natin, medyo madumi. Pero, Oh. pag ang tao willing magbukas ng bank accounts niya, mag-sign ng bank waiver, may laban ka dyan. Meron. May laban ka dyan. Wait, kunin ko lang yung ano. Oh. Oh, sige, salita ka. Hindi pwede na Thank you, I love you. Hindi pwede na just because criminal yung tao or may inconsistency sa mga statements niya, ibig sabihin nun, mali na lahat. Dapat ang determination is may corroborative evidence ba? Meron bang iba pang ebidensya na nagpapakita na mali o tama yung sinasabi niya? And isa dun, bank statements. Okay. Kung mapakita nga, makikita natin yung bank statements next week. Paano kung mapakita na tama nga? Di may problema si Sarah dito, pare. Kung mapakita na hindi tama, di sabihin na hindi. Di ba? Wala problema. Ako Yun pa. Hindi, nandun ako Oh. Ang gusto ko sabihin is, marami nagdududa. Sige, magduda tayo. Pero may corroborative evidence pa next week Hindi ako ganito. Okay lang magduda. Kasi syempre pare criminal to eh. Di ba? Meron siya, he has all the reasons to lie. No. Pero pare, magbubukas siya ng bank statement. Correct. Magbubukas siya. Pare, sinabi niya, okay, tignan niyo lahat ng bank accounts ko. Hanapin natin yung trail. Correct. Pare, ganito, yung tao nagsisinungaling. Mm. Pwede kang magsinungaling. Correct. Pwede kang gumawa ng kwento. Pero alam mo yung hindi nagsisinungaling, pare. Pera. Correct. Money trail. Correct. Pag nasundan natin yung money trail na maayos, pare. Makikita natin. Makikita natin. Hindi pwede niyang influensya ng mga bangko Hindi. Mahirap yun! Kasi pare, act yan eh. Oo. Plus minus Plus lang yan minus eh. yan eh. Diba? Makikita mo, matitrace mo yung Oo. wire Wire Pero pare, transfer ito yung masabi ko. Okay, sinungaling, hindi, whatever, may pera, whatever, pero pare, nag-enjoy ako. Oo, Sa bakit? speech ni Eto na tayo pare. Sobrang ako nag-enjoy. Eto na tayo pare. Okay. Wala tayong video pero sabihin na lang natin yung sinabi niya una. Okay, guys, narinig nyo naman? So, ano yung tawag niya sa dalawang anak? Hindi, sinabi daw ni Duterte sa kanya. Kaya nga, ano yung tawag ni Duterte sa tatlo niyang anak? Magsimula tayo kay Sara Duterte. Anong tawag niya? The favorite. The favorite. Anong tawag niya kay Pulong? Eto, kay Pulong at Baste, hindi daw pwede magpresidente. Bakit daw? Bakit? Yung isa daw, baliw. Yung isa naman, bading. Pare, he Okay. is not wrong. Pare, kung naalala niyo si Pulong, pare, may gusto siyang sasakin. So, kung naalala niyo yung video, may pumunta si Pulong sa isang bahay bastos, tapos may babae na ayaw niyang bayaran. Na sinisingil siya nung lalaki. Pwede ko ipakita yung video siguro sa editing or whatever. Sinisingil siya nung lalaki. Tapos ayaw niyang bayaran yung lalaki. So anong ginawa niya?
Tinututukan niya ng balisong. Tanong sa panaksak. Tinutukan niya ng panaksak, pare. Ano ba tawag dun? Kabaliwan. Baliw. Siyempre. Ano ba? Etong part na to na sinabi ni PRRD na bading si Baste. Okay, ngayon pupunta tayo kay Oo. Baste. Hindi masamang maging bading. Okay. Okay. Hindi, pero pare ganito, si Duterte kasi, hindi naman niya alam yung tunay na ibig sabihin ng bading. Hindi yun nga eh. Hindi masamang maging bading. Pero sa mata ni Duterte, dahil ganun siyang klase ng tao, binababa niya na yun. Ang ibig sabihin kasi ni Duterte na bading, which is wrong, is duwag. Duwag, mahina, etc. Hindi, I think he Yan yung- meant it literal way na bading yung anak niya. Siguro. Pero pare kasi nakikita mo yan. Naghahamon siya palagi ng sapakan. Correct. eh. And! Di ba? Naghamon Exactly. niya na sapakan kay General Torre. Oh. Nagpakita ba? Hindi. Anong tawag doon ni Duterte? Bading. Tawag ni Duterte. Tawag ni Duterte. Di ba? Kasi pare, ito yung tingin ko dito eh. Pare, ito I'm gonna make a bold statement. Go! How bold? Pare, so bold. Bold. Kung hinamon pare ni Baste, si Vice ganda ng sapakan. Oh. Feeling ko sa si Vice ganda. Malamang! Pero si Baste hindi magpapakita. Oo, makita. Hindi, yan ang ibig kong sabihin para ng kabadingan ni Baste. Yung thing kasi ng kabadingan na sa paningin ni Duterte, mali na. Feeling ko naman hindi naman pumapatol sa lalaki si Baste. Hindi, At ako- wala naman mali dun. Hindi, wala kang mali doon. Pero ako, ang malalagay mo, Ah. I think what he really meant was he's gay. Really? Yes! Ganun mo magsalita si Duterte, pare. Hindi, ako, si Duterte kasi, ang tawag niya sa mga, if you're weak or effeminate or something, he calls you gay. Hindi, pero sinabi niya kay Marcos, mahinang presidente, hindi niya sinabing bading. Anyway, ano next? Sige, next. Ano next? Kasi ang weird na usapan. Weird na usapan. Next. Oh. Sabi ni Madriaga, si Sara daw mahina sa law school, pinagbibigyan lang ng teachers. Exactly. Exactly. Ang sabi nga ng isang abogado, pare, sa script daw na binigay kay Madriaga, nilagay na lahat. Sa tingin ko, may konting katotohanan yun kasi Madriaga did not have to say this, but because he did, kailangan natin pag-usapan na bully daw to si Sara at hindi daw nagpapasa-pasa sa law school. Ako pare, kung mahina si Sara sa law school, magaling siya sa law school, hindi yung issue sa akin eh. Eh pare, lahat naman nahihirapan or whatever. Ang pinagagalingan ko is, sa lahat ng sinabi ni Madriaga, dito pumatol si Sara. Okay, sinasabi mo na magdanakaw kami. Okay, so sinasabi mo na ginastos ko yung pera na to. Sinasabi mo na ginastos ko yung pera in one day. Hindi kayo papatulan. Pero sinabi mo na mahina ako sa law school. And this is the one that irks me personally, sabi niya. What the freak? Ay, no. Hindi kasi wala namang pagmalaki si Sara, yun na lang eh. So, ngayon, you touch the word. Yun yung thing kasi pare, if you grew up as a nepo baby na you really didn't earn anything, ganun talaga yun, di ba? You feel that You have to defend yourself now. Next! Sabi ni Madriaga, hindi daw ginastos ang 125 million in 11 days. Ilang araw doon niya ginastos? 24 hours lang mga kabigots. Okay. Sige, kwentuhan mo nga ako. Ayun nga, sinasabi ni Madriaga na pinadeliver sa kanya ang mga mali-malitang pera, 35 million, 20 million, whatever else, di ba? At this is pinag-utos daw ng Sara Duterte. Okay. May mga text message daw. Okay. May mga usapan. Again, di namin sinasabi na tama lahat ito. Pero, pag tinahi-tahi mo yung storya, lalo na yung sinasabi ng COA, parang nag-make sense eh. Again, hindi ko sinasabi na totoo. Pero an average reasonable person, it looks like nagtatahi-tahi yung Pare, storya. may mga nagko-comment na nakadikit dito. Sabi nila, 73 million is very small. Sa lahat ng buong sitwasyon, 73 million is very small in all the bank accounts. I understand. 73 million is small. Meron kami yan eh. Kami yung Wow! pero ang point is, itong ano na to, itong pera na to, maliit man or malaki whatsoever, ito kasi yung kaya nating sukatin. Ito yung kaya nating habulin. Correct. Tandaan natin pare si
Al Capone. Pare, nakulong si Al Capone sa mail fraud. Diba? So, ang sitwasyon natin yan is we are not trying to find the biggest money or whatever. We are trying to find something that we can trace. Exactly. And find real evidence. Kasi sumusunod tayo sa due process. Exactly. Hindi tayo yung tipong, okay, feeling ko may kasalanan ka, huliin na kita. Okay. Pero yung video pare ni sino yung yung Duterte youth? Ano pangalan yun? Si Cardema. Ano yung video siya? Sabi niya, sira ulo kayo, whatever. Sabi niya, tangina nyo. Pag nagbalik yung administrasyon, pabalikan kayo lahat. Anong klaseng statement yun, pare? Di ba? Parang, this is how these people think. Correct. Na parang mga hari-harian sila that they do not work in a system. May tawag ka ng mga tiba. Anong tawag dyan? Naghaharing uri. Pero parang hindi mo siya naghaharing hindi mo siya mayaman. Hindi, si mga Duterte nga. Hindi. I mean, si Cardema. Ano lang yan? Langaw lang yan na nakapati sa kalabaw. Yun nga, yun yung thing that these people think that they have power because they stick to these people. Correct. Para pwede ko magpapalito sila, no? Please. Sige, maliit yung 125, pero isang quarter lang po kasi yan. Yung sumunod na taon, 2023, meron pong 375 na meron ulit notice of disallowance. So, hintayin natin kung ano sasabihin ni Sarah doon. So, lumalaki pa yan. One quarter na. Ako nga sa akin kahit 1 million para malaki na Hindi na nga eh. Hindi mo naman kailangan, pero hindi, naiintindihan ko rin naman kung saan nagagaling yung mga commenters natin. Ang pinagagalingan nila is, okay, malaki yung 125 tsaka 75, pero mas malaki pa. Mas marami tayo kailangan habulin. Correct. Tama rin naman siya. Teka, sabi ni Efren Par, malaki ang ulo ni Cardema, maliit ang pototoy. Paano niyo po nalaman? We're going down the drain here. Sorry. Natawa lang ako. Kayo naman. Anyway, may next ba? May next ba? Ikaw nagbabasa ng mga ganyan. Go. Wala na. Ayan! Okay, wala na. Napatagal tayo. Okay, teka lang. Hindi. Kailangan natin i-conclude ko ng maayos. Okay. Guys, ang proseso po ng hearing ay I always do this and I have to remind you na naghahanap po tayo ng question is, meron bang enough sa mga dokumento at mga testimonya na magsasabi na sige, dali natin ito sa Senado para magkaroon ng trial. Ito po ay parte ng lahat. Ngayon, si Sara Duterte, inimbitahan niya ilang beses to defend herself. She didn't show up. Kahit ano pang sinasabi niya na blood bath or whatever else, siguro may mga, yung sa isip ni Sara siguro, ang blood bath ay ganito yung ibig sabihin, hindi natin alam. Hindi siya nagpakita, hindi niya defend yung sarili niya. Anong ginawa niya? Punta siya sa Supreme Court, wala nangyari doon. Okay? Ngayon, Gloria Macapagal-Arroyo, wala rin nangyari doon. Ngayon, due process now dictate na ituloy-tuloy ito. Di ba? Sinabi yan, nasa proseso na yan eh. So, ano yung susunod na recourse? Pwede kang umattend ulit or hindi ka umattend. Pero pag ginawa mo yan, ito na yung proseso. True. Kapag sinabi ng Justice Committee dahil hindi ka umattend at hindi mo dinipensa yung sarili mo, na ituloy natin yan sa Senado, sino sisisihin natin dito? Pumunta ka na sa Supreme Court, sabi ng Supreme Court, bigyan kita na 10 days para mag-answer yung Justice Committee. Alam mo yun, it is already a manifestation that the Justice Committee is following the process and you've been given due notice to be heard. Ngayon, nasa sayo na yan kung ayaw mong pumunta. Sasabihin ng Cartoon Network, hindi binibigyan ng due process, mali yung mini-trial, etc. Tatlo pong abogado na ay hindi lang abogado, prominenteng tao, si Justice Carpio sinabi na hindi, parte yan ng proseso. Sinabi ng associate din ng UP Law na ngayon we're giving Sara Duterte so much due process, siya lang tumatanggi. Si Mel Santa Maria, dating dean ng mga law school, sinabi na tama tong proseso na to. Sino nagsasabi, pare, na mali tong proseso na to? Si Joey De Vivir, si Kifi Chu. So ako, simple tao lang ako, dating justice, associate din ng UP Law,
din ng FEU tsaka Tineo nagsasabi sa akin, tama yung proseso. Kanino ako maniniwala? Pare, kanino ako maniniwala? Sa tingin ko, padaanin natin yung proseso, makikita natin sa April 22 yung susunod. Ikaw. Ako, ang para sa akin is, this is an exciting era. Kasi pare, ngayon, yung mga kaaway natin nung simula, sila na nag-aaway-aaway. Diba? At pare, pag nagsiraan sila at nawala sila, tayo yung mag-emerge from the chaos. From the ashes! From the ashes we will rise! Pag nag-away-away sila, we will rise. Like a phoenix. So ano ang importante? It is very important that number one, we are united. Yeah. Number two, we know what's happening. And number three, whatever happens, we stick to our principles of truth, of accountability, and of solidarity. And with that, pare, I really think we bag the next presidency, we bag the next Senate, we bag the next Congress, because everybody is fighting against each other. And this is the time that we should not be apathetic. Correct. This is the time that we need to have a watchful eye and know that at the end of the day, when the bad people fight each other, pare, and the dust settles, we will come out as winners. PCB, getting shit face, mga kabigot, mga gandang gabi.